Isa pong mapagpalang araw po sa ating lahat. Ayan, and I pray na tayo pong lahat ay nasa mabuting kalagayan, sitwasyon ngayon, or anuman pong sitwasyon natin nararanasan ngayon po. Naniniwala po ako na ang Diyos po ay mananatiling mabuti sa bawat isa po sa atin. Ngayon po ay nakararanas po ang partikular ang bansang Pilipinas ng bagyo sa iba't ibang sulok po ng ating ng bansang Philippines, pero mabuti po ang Diyos na siyang patuloy na kumikilos, kumakalinga at nagpoprotekta po sa kanyang mga anak. Kasama na po tayo roon. At ngayon po sa topic po nito na ang pamagat po is nothing is wasted. Ang ating pong text ay nasa Romans chapter 8 verse 28. Ito pong topic ay binaba po na ating Pastor Randy last Sunday. Sa biyaya po ng ating pong Panginoon, patuloy niya po tayong kausapin as we seek His verse. So, right now, let us pray po as we ask the Lord for His guidance and wisdom. Father God in heaven, O Lord, we bless your name, O God, and we thank you, Father, for this opportunity, for this privilege, O God, to serve you, to hear your words, Panginoon. And Lord, as your word says, Panginoon, as the scripture says in Romans chapter 10 verse 17, Panginoon, faith comes by hearing and hearing the word of God. And Lord, thank you because we believe, O Lord, nothing is wasted sa pakikinig po ng iyong mga salita, O Lord God. Patuloy mo po kaming pangunahan, kausapin, O Lord God, as we listen to your words, O God. Open our spiritual ears and eyes, our hearts, Lord, our minds, Panginoon, at patuloy let your voice be heard the most, Father God. Thank you for everything. We bless your name, O God, and thank you, Lord, for your protection over us, for the blood of Christ that covers us. To you be all the glory and honors. Let your kingdom come and let your will be done, O God. Thank you for everything, and naniniwala kami, O God, na hindi masasayang at hindi babalik sa iyo, Lord, ang mga salita mo na naging walang kabuluhan. Maraming salamat po. To you be all the glory and honors, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. The topic po is titled as Nothing is Wasted. So, ibig sabihin po, walang sayang, of course, in the Lord. Nothing is wasted in the Lord. Basahin po natin ang ating text, which is in Romans chapter 8, verse 28. Alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. We know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. So it's very clear, that everything or all things work together. Ibig sabihin po, lahat ng bagay, si Lord ay may pagkilos. Particular po siya dun po sa mga taong nagmamahal sa Kanya. Ibig sabihin po, I believe na ang bawat isa po sa atin may pagkakatawag po buhat sa ating Panginoon. And anumang circumstance ang ating pong pinagdaraanan right now, naniniwala po ako na pinahintulutan po yan ng Panginoon, sa kadahilanan, or dahil po siya ay may layunin sa ating pong buhay. So, ibig sabihin, hindi porket may pagsubok, katapusan na ng lahat. Hindi porket din po masaya, or yun na lang, So, may mga pagkakataon na ang Panginoon po ay pinapahintulutan niya na makaranas tayo, ng mga iba't ibang bagay, where man tayo o hindi na darating yun sa atin, iaalaw po yun ng Panginoon. But one thing is for sure, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na didinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. So praise God sa sa salita po ng ating Panginoon. So marami po tayong story in the Bible. Alam po natin kung alam po natin ang kwento po ni na Joseph, nina David, nina Moses, ni Abraham, at marami pa pong halimbawa, sila po ay hindi namuhay, ng hayahay. May mga pinahintulot po ang ating Panginoon na kanilang pagdaanan, na kanilang maranasan, particularly si Joseph, nakita po natin yung journey niya, kung batid po natin ang kanyang story, iba't iba po ang kanyang pinagdaanan, to the point na kahit hindi niya ginawa, napagbintangan siya at nakulong pa. Pero po dahil may plano ang Panginoon, yung akala ng kaaway, yung akala ni Satan, na failure na mangyayari, or kung anumang unfavorable circumstance sa buhay ni Joseph, kung inaakala ng kaaway na
siya ang magtatagumpay, nagkamali po siya. Ano po? So, ang Panginoon po ay kumilos sa buhay po ni Joseph for a great purpose. Ano po, sabi nga po, to save, ano po, yung kanya po, to save people. Sabihin, ano po, ano mga pinagdaraanan natin, probably some of us is experiencing right now, ano po, ng sakit, physically, ano po, or iba't ibang uri ng problema, pagsubok sa ating pong buhay. Ano po, lagi po nating tandaan that the Lord knows what He is doing. And we know, sabi nga po sa ating main scripture, all things work together for good. Ano po, for those who love the Lord. And we believe that Joseph, no po, ay talagang malaki ang calling niya from the Lord. So that's why inalaw ng Panginoon na kanya pong maranasan ang iba't ibang uri po ng pagsubok. Ano po, isipin niya probably na kung iisipin po natin na po hindi niya naman deserve yun, but still the Lord allowed it to happen. Ang plano po ng Panginoon, hindi po kasama ang biguin tayo. Amen. So, praise God to them who are called according to His purpose. Praise God. So, let us always remember po na walang sayang po na pain sa life natin. Walang sayang na pagsubok. Ano po na inaalo ng Panginoon na maranasan natin sa buhay natin. Because the Lord, once again, knows what He is doing in and through our lives. Ano po, He knows what He's allowing to happen sa ating pong mga buhay. At yun po ay sa purpose, ano po, na siya po ang higit sa lahat nakababatid. So sabi nga po, nothing is an accident to the Lord. Ibig sabihin, totoo po yun, ano po, walang aksidente pagdating po sa ating Panginoon. Amen. Let us rest in assurance ng lahat ng ating pong mga pagpapagal. Ano po, lahat po na ating sakripisyo para po sa ating Panginoon ay hindi po masasayang. Because we have 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Sabi po doon sa huling mga linya, ano po, our labor is not in vain in the Lord. Ano po, ang ating pagpapagal, hindi po yan wala lang sa ating Panginoon. So, lagi po yung noted sa ating Lord. During the difficult times, we grow and mature. Ano po, sa mga pagkakataon, sa mga pagsubok na ating pong pinagdaraanan, yun po yung madalas na ginagamit ng Panginoon para po tayo ay mag-grow, para po tayo ay mag-mature. Kasi malamang po may mga aspeto pa sa buhay natin, and I believe napakarami pa na kailangang mag-grow, kailangang mas mag-mature, no po. And sabi nga po, and there is where our faith being stretched. Ano po, dun po mas lalong lumalaki, nai-stretch ang ating pong pananampalataya. Ano po, dahil ang buhay pong bilang Kristiyano, ano po, at bilang mananampalataya, nakakilala sa ating Panginoon, hindi po yan puro saya lang. Actually, we are not exempted po sa pagsubok at talaga pong ating yang pagdaraanan. Ano po, pero lagi po nating tandaan, kasama po natin ang ating Panginoon. Yun po yung kaibahan natin. Dahil noon na wala po tayo sa Panginoon at ngayon na nasa Panginoon po tayo, pareho pong may pagsubok. Pero ang kaibahan, dati na wala tayo sa Lord, hindi natin alam kung saan tayo tatakbo. At madalas, ano po, tayo po ay umaasa sa tao at sa sarili nating lakas. Pero ngayon po na tayo po ay Kristiyano, ngayon po tayo po ay nakilala sa ating Panginoon. May pagsubok man, alam natin kung kanino tayo tatakbo. May pagsubok man, ang kaibahan, noon hindi natin na-acknowledge ang Panginoon. Ngayon, kasama natin siya sa pagharap sa mga pagsubok po na yun. So, praise God. Amen. So, God is preparing you for something greater. God is preparing us for something greater. Ano po? So, praise the Lord, and yun nga po, lagi nating tandaan, ang Panginoon po, wala sa plano niya ang biguin tayo. Amen. So, the Lord prepared Joseph for something greater. Pero yung preparation ng Panginoon, hindi po yan laging masarap, hindi po yan laging masaya. Ano po, madalas po, kung paano tayo ihanda ng Panginoon, madalas po, hindi talaga madali. Ano po. Pero, ang maganda po doon, ay mayroon tayong kapayapaan, mayroon tayong kagalakang buhat sa Panginoon na Lord, bagamat ito pong aking nararanasan, I know that you have something great in store for me. And that is the truth po.
So we have 5 points here po, things that are not wasted in the Lord. So mga bagay na hindi po sayang sa ating Panginoon. Number 1, are suffering. Ang ating pong mga pagsubok, paghihirap na pinagdaraanan, na inaalaw ng ating Panginoon, kapag po ang ating puso ay surrendered sa Kanya, hindi po ito sayang sa Kanya. Amen po. And sabi nga, napakaraming testimonies po na ginawa ng Panginoon sa Kanya pong mga hinirang, sa Kanya pong mga pinili. At isa po tayo doon, maraming sufferings ang pinagdaanan. Pero yung suffering nila na yun, ang ginawa ng Panginoon, naging ministry po yun nila. Amen po. So, that is one of the points na hindi sayang sa Panginoon, our sufferings. Sabi nga po sa Romans chapter 5 verse 3, bukod dito, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata sapagkat alam nating ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. So, meron pong fruit yan, for God's glory. At sabi po sa mga sumusunod na talata hanggang 5, at ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan, at ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. And last, verse 5, hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Another verse, 2 Corinthians chapter 4, verse 17, sabi po dito, ang bahagya at panandali ang kapighati ang dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. So, ibig sabihin po, ang suffering, na ating pinagdaraanan ay temporary lang. Hindi po, kumbaga, lilipas din yan. At bagamat may mga sufferings po tayo, na bunga na maaari ng choices natin, or sufferings na talagang, or sufferings na like a consequence, but there's a lot of sufferings, na inaalaw ng Panginoon kahit mapapatanong tayo minsan po na, Lord, ano bang maaari kong nagawa? Something like that. But God is assuring us, that the sufferings we're experiencing right now is temporary. And as we trust in Him, sa ating pong pagtitiwala sa Panginoon, naniniwala po ako na hindi niya tayo bibiguin and that He is always with us during those circumstances sa ating pong buhay. So praise God. And sabi po sa number 2 point is tears. Things that are not wasted in the Lord is our tears. Here, sabi po sa Psalms chapter 56 verse 8, ang taglay kong suliranin na babatid mo ng lahat, pati mga pagluha ko'y may talaan ka ng ingat. So, hindi po sayang, iniipon po yan ng ating pong Panginoon. Of course, number 3 point na hindi po sayang sa Panginoon is our prayer. Of course, our prayers. Hindi po yan nasasayang sa ating Panginoon. And when our heart is surrendered sa ating Lord, dinidinig niya po ang ating pong mga pananalangin. At huwag po tayong magsawa sa pananalangin. Sabi nga po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, pray without ceasing. Manalangin tayo ng walang patid. Ibig sabihin, hindi tayo magpe-pray like straight 10 hours, straight 24 hours. So it's not like that. Hindi po sa ganung paraan. Pero pinapaalala sa atin ng Panginoon to keep praying, dahil sa pamamagitan po na ating pananalangin, doon po natin ipinapakita ang pagtitiwala natin sa Panginoon that He will fulfill what He has promised sa atin, And we pray because, of course, Hebrews chapter 11, we believe, na ipagkakaloob ng ating Panginoon kung ano man po ating pinapanalangin po sa Kanya. Lalo na po kapag ang ating puso ay in tune po sa ating Lord, we know what to pray, So, we know what to pray for. So, let us keep praying, keep persevering, dahil naririnig po tayo na ating Panginoon. And one day, makikita po natin kung paano siyang kikilo sa ating mga buhay. At patutunayan po niya, na siya po ay buhay, na siya po ang ating Diyos, na ating pinaglilingkuran, ay nakababatid kung ano pong ating pinagdaraanan. Number point, sabi po, money. So,
Things that are not wasted in the Lord is money. Lalo na po kapag ginagamit po natin ito para po sa kanyang kapulihan. And 1 Corinthians chapter 10 verse 31, ano po, whether we eat or drink, ano po, gawin natin yun for God's glory. And as Colossians chapter 3 verse 23 says, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng magaan sa kalooban na waring hindi sa tao kayo naglilingkod kundi sa Panginoon. So whether ginagamit natin yung pera natin, ano po, para sa ating family, sa ating ministries, ano po, lagi po nating tandaan when we are using it, when we are using the money, the resources that we have, hindi po yan sayang sa ating pong Panginoon. And one day, what we sow, sabi nga po, we will reap. So, lagi po tayong magtanim for God's glory. Ang ating pong pagtatides, ang ating pong pag-offering, ano po, ay hindi po masasayang sa ating Panginoon. Malakay chapter 3 verse 10, ano po, He will open up, ano po, the windows of heaven, and He will pour out His blessings upon us. Ano po, so kapag po tayo, ang motibo natin is to give glory patuloy sa ating Panginoon even through our money, ano po, lagi po nating tandaan ay hindi po yan masasayang. So use our resources para po sa purihan ng ating Panginoon. At makikita po natin kung paano po niya yun ibalik, ano po, ng siksik, ligligan, umaapaw, more than we could ever imagine and expect. And last point, the things that are not wasted in the Lord, that is of course yung ministries. Ano po, ang mga ministry na pinagkatiwala po sa atin po na ating Panginoon. And basahin po natin yung 1 Corinthians chapter 5 verse 1 Corinthians 15:58. Sabi po sabi po dito, kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon, yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. So, hindi po nasasayang ang ating pagmiministry, hindi po sayang ang mga ministry na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Ano po, at patuloy po tayong mag-ask sa Lord ng passion, ano po, mag-ask sa Lord ng patuloy na yung perseverance, ano po, as we cooperate with Him. Dahil po ang mga ministry na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, dyan rin po niya tayo i-bless, dyan niya rin po tayo tuturuang mas lalong lumago, ano po, at mas lalong magmahal para po sa kanyang kaluwalhatian. So, things that are not wasted in the Lord, suffering, tears, prayers, money, and of course, ministries. Let us use it all. Let us allow the Lord na patuloy pong ang mga bagay nito ay gamitin niya po para po sa kanyang kapurihan. So, lagi nating tandaan ang mga bagay po na ito ay hindi po sayang sa ating Panginoon. And another point po that we have, things that must not be wasted. Ano naman po yung mga bagay na hindi dapat nasasayang? Ano po? Number 1 is opportunity. Napakarami pong oportunidad, ano po, ang inilaan sa atin ng Panginoon. Unang-una na kung titingin pa lang tayo sa ating church, ano po, kung titingin pa lang tayo unang-una na sa ating major ministry or family, there's a lot of opportunity, ano po, na maaring binubuksan ng Panginoon para po maibahagi natin si Jesus para sa kanila. So let us grab it. And let us allow the Holy Spirit to lead us. Let us allow the Holy Spirit na patuloy po tayong i-empower para po hindi masayang ano po yung mga opportunity na yun. So let us be aware, ano po, let us be wise discerner or maging matalino po tayo sa pag-discern po kung ano yung opportunity na galing sa Panginoon, kung ano yung opportunity na dapat din po natin. Of course, but of course, let us always remember na yung opportunity po na galing sa Panginoon, hindi po yung sayang. Ano po, because I believe that every opportunity na galing po sa ating Panginoon, ano po, lagi po siyang may malaking purpose behind it. And what we have to do is to cooperate with the Lord, ano po, for His glory. Because hindi po natin alam kung ano pong pwedeng gawin ng ating Panginoon, ano po, once we cooperate with Him, once we let Him do His work through us. Number 2, which is our last point, na sa mga bagay na hindi dapat masayang is yung sacrifice of people. Sakripisyo ng mga tao, ano po, na sa buhay natin, sakripisyo po ng family natin, ano po, wag po nating hayaang masayang. Ano po, dahil naniniwala po ako na yung mga tao sa buhay natin, inilagay po yan ng Panginoon for such a reason, for a great purpose, ano po. And let us have an appreciative, ano po, na puso
Ano po, dahil ang mga sakripisyo po ng mga taong ito sa ating buhay, ano po, lagi pong may dahilan ng ating pong Panginoon. So, things that must not be wasted is opportunity and sacrifice of people sa ating mga buhay. Let us do everything for God's glory, knowing that all of this will not be in vain in Him. So, let us always remember, no tears, no pain are being wasted in the Lord. So that is our topic po, nothing is wasted. So anumang season po tayo naroon right now, anumang pong sirkumstansya ang ating pong pinagdaraanan, lagi po nating tandaan na sa Panginoon, hindi po yan nasasayang. Basta ang puso po natin ay surrendered sa Kanya and we allow Him to work in and through us. Yan. So tayo po ay manalangin and let us ask the Lord to give us a heart na, Lord, surrendered to You. That no matter what circumstance I am in, Father, let Your name be glorified. Father God in heaven, we bless Your name, O Lord, and we thank You for the message, Abba Father, that You've given us right now, O Lord. And I believe, O God, na nangusap ka po sa bawat isa. Father God, thank You for reminding us, Lord, that everything in our lives, Panginoon, are not wasted. Lalo na po, Panginoon, when we are allowing You to work in it through our lives, O God, when our hearts are surrendered to Your will, O Lord, nothing is wasted. Maraming salamat for everything, Abba Father, and I pray, Lord, sa lahat po ng mga nakinig ng Iyong mga salita at makikinig pa, Panginoon, ng topic na ito, O Lord God, patuloy Mo pong pakabuksan ng kanilang mga puso, Panginoon, at patuloy silang paalalahanan, O Lord God, na nothing is wasted, Panginoon, no pain, no sacrifices, O Lord God, ay sayang sa iyo, Panginoon. And Lord, thank You, and patawad po, Panginoon, sa mga oportunidad, sakripisyo ng tao na maaring nasayang namin, O God. For the moments that we lack faith and trust in You, O Lord God. For the moments that we Lord, trust in ourselves, Panginoon, rather than You, O Lord God. Patawad po, Panginoon, when we tend, O Lord God, to trust on our own strength, Father, patawad po. And we thank You, Lord, sa message, Panginoon. Nawa po, O Diyos, ang buhay po ng mga nauna mong lingkod, O Lord, such as Joseph, Panginoon, be an inspiration sa buhay namin, O Lord God. Na Lord, all things work together for those who love You, O God, for those who are called according to Your purpose, Panginoon. Na Lord, isa po kami doon, Panginoon. Kaya salamat po, and thank You sa forgiveness, thank You sa message, thank You sa revelation na Iyo pong pinahayag sa amin. O God, we pray na tumatak sa aming mga puso ang message as You grant us the grace to live it, O Lord, in Jesus' name, O God, so that mas maging effective kami, Panginoon, mga lingkod Mo. Salamat po, bless mo po ang OFW Ministry at ang lahat po na makikinig, O Lord God. Maraming salamat, O Lord. Let Your kingdom come, let Your will be done. You know the desires of our hearts and You know all our needs, Panginoon. At salamat po, O Diyos. Ikaw pong patuloy, Lord, sa pangalan ni Jesus ang siya pong tumugon at tutugon sa mga ito, God. Thank You for everything. Sa iyo lamang po namin tinataas, O Lord, ang lahat ng papuri pagluwalhati. Let Your kingdom come once more. Let Your will be done always, Father. In Jesus' name, I seal all these prayers by the blood of Christ. In Jesus' name, this I pray. Amen. Amen. To God be all the glory po, and God bless us all.